Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulog tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nabamember ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 74 na mga comments. Nandyan din si Robel Ferrer Official, meron siyang 68 na mga comments. Jean Mirofentes, meron siyang 67 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato, meron siyang 41 na mga comments, and Sam Pagita, meron siyang 28, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, well before tayo mag-start, syempre i-congratulate muna natin ang nanalo sa ating paayuda or pa-contest na may pinakamaraming comment dyan sa ating comment section. Again, so congratulations kay Ma'am Shane Sibal again. Diba? This is already third time na nanalo itong si Ma'am Shane Sibal. Ang ating last winner mga kababayan sa ating last vlog ay si Sam Pagita. Actually, si Sam Pagita, hindi pa rin ho siya nag-comment or nag-message kay Sir Ivan doon sa ating Facebook account. So please, kay Sam Pagita, message Sir Ivan para maibigay ko sa iyo yung premyo, or kung gusto mo pwedeng i-load or pwedeng i-grocery, di ba malaking tulong na rin yun. Okay, again, kay Ma'am Sam Pagita, please message me sa ating Facebook account. So anyway, start tayo. Mga kababayan ko, kahapon nakita natin kung anong nangyari doon sa plenaryo, sa Kamara, na kung saan na-impeach itong si Sara Duterte. At saka very overwhelming yung resulta kasi nga 257 lahat ng mga lawmakers ang pumabor, nagboto ng yes para i-impeach itong si Sara Duterte. Diba? Mali ang ating prediction. Anong prediction mo, Sir Ivan? Diba 213 lang? Lumampas, dumami mga kababayan. Mas dumami pa. Diba? Tingnan nyo ang sinabi ni Sir Ivan na 213 lang. Pero umabot ho ng 257 lahat ng mga lawmakers ang nag-yes. Ang nag-no mga kababayan ko, siguro mga nabayaran ng maleta is only 25 lang lahat. O diba? Ilan lang yun. 25 lang lahat ng mga lawmakers ang nag-no kasi ayaw nila na ma-impeach ito si Sara Duterte. Siguro nabigyan ng maleta. O siguro takot na takot sa mga Duterte. Diba? So overwhelming ho ang nangyari kahapon. At saka yun ho ay panalo ng taong bayan. Panalo ho yun ng mga Pilipino. Ang pagkaka-impeach ni Sara doon sa Kamara. So syempre, yan ho ay inaakyat kanina doon sa Senado. Inaakyat kaagad mga kababayan. At tayo ho ay manawagan sa Senado na dapat mag-start sila kaagad doon mga kababayan. Diba? Kasi nga forthwith Diba? Kaya tano, forthwith. Isayang mga kababayan, no? Kasi nga napalitan itong si Tito Soto. Nagkaroon talaga ng kudita Nanalo doon sa Senado yung mga salot. Mga salot ng lipunan or mga salot na mga senador. Talagang nagulat si Senator or Senate President or former Senate President Tito Soto na siya ay napalitan. Kasi hindi siya aware mga kababayan.
Talagang siya ay, para sa akin talagang siya ay trinidor. Hindi niya alam mga kababayan na mangyayari yon. Tayo, hindi rin natin in-expect na mapalitan itong si Tito Soto. Kasi si Tito Soto talagang magaling yan mga kababayan. Talagang susunod yan kung ano ang nandyan sa ating batas. Alam na alam niya kung ano ang meaning ng forthwith. Itong si Boytin kay Cayetano, alam natin, protector ho yan ng mga Duterte. Yes, literal ho na protector yan, makadidiis yan itong si Cayetano. Kaya marami hong natakot ngayon, maraming nangangamba, maraming galit, maraming nainis, at talagang ang sarap pitikin sa tenga itong si Cayetano. Kasi nga, di ba mga kababayan ko, if not mistaken, itong si Cayetano, meron kasing kumalat na video, nag-leak ngayon na siya ay naging mentor ng mga DDS vlogger. Anong ibig mong sabihin, Sir Ivan, na mentor ng mga DDS vlogger? Kasi nga siya ho ay nabidyohan na kinausap niya itong mga DDS vlogger na pwede daw bilhin yung interview ng mga mainstream media. At meron ba siya maraming sinasabi, mga kababayan, itong si Boy 10K, di ba? I'm sure nakita niyo na itong video na to. Diba kinausap niya si Mocha at saka itong si Banat Bay, tinuruan niya, nasabi niya na pwede nang bilhin yung interview ng media at saka sinabihan rin niya kung ano ang kanilang gagawin. So kitang-kita na natin dito, lumiliwanag na kung bakit namayagpag yung mga Duterte at mga DDS nung panahon ni Digong. Diba? Ito kasi siguro ang isa sa mga posibilidad kung bakit matatabunan yung mga totoong nangyayari sa panahon ni Digong. Kasi nga siguro sinurot nila yung mga media, syempre yung mga vlogger noon ni Digong ay namayagpag, alam na natin mga funders kasi, maraming mga funders kasi. Kaya namayagpag yung mga balita ng mga vlogger at noong mga media-medyahan na kung saan pumabordron sa mga Duterte, kaya natabunan yung mga totoong nangyayari. Kaya yun ang nangyayari. So ngayon, booking na booking, bistado itong si Cayetano, naging mentor ng mga DDS vlogger. Or baka siya ay handler, baka lang DDS, baka siya ay handler ng mga DDS vlogger. Hindi natin alam, baka lang, di ba? Kasi nga kung bababasihan natin ang nakita natin sa video, baka siya ay handler ng mga vlogger, ng DDS vlogger. Diba? So talagang ito ay nakakagulat. Ito ho ay nakakainis, nakakagalit. Ang nangyari dyan sa Senado, ang dami talagang mga ok-ok dyan Diba? Maraming ok-ok dyan na mga senador. At saka nung time na nag-take oath na itong si Cayetano, syempre ang daming boo. Diba? Ang daming mga laughing emoticons doon sa kanilang live stream. At lalong-lalo na, kung napansin niyo, diba? Itong si Loren Legarda, mga kababayan ko, si Loren Legarda, si Pia Cayetano, at saka yung isa, sino ba yung mga kasama doon, at saka yung mga bilyar sibling, sila ho ay majority, mga kababayan. Nasa majority ho yan, kagrupo ho nila yan, doon nila nilakson. Pero sila dito yung pumuntang ibang bakod. Nagsitalunan doon sa ibang bakod, di ba? Sila ay mga traidor. At nang napansin natin no nag-take oath na itong si Loren Legarda, 'di ba? Hindi joyous. parang merong nangyari hindi maganda talaga Napansin niyo ba ang kanilang mukha? 'Di ba? Pansinin niyo ang kanilang mukha. 'Di ba? Parang napakasad talaga parang merong nangyari na siguro tinutukan. Alam na alam kasi nila kung ano ang posibleng mangyayari in the future, ang kanilang plano or baka plano ni Cayetano. Kaya ang ating gagawin mga kababayan ko, dapat babantayan natin itong si Cayetano. Dapat matuloy ang impeachment dyan sa Senado. Diba? And also, meron ding nangyari. Ito yung umagaw ng eksena. Bakit siya, Ivan? Kasi nga, itong si Bato de la Rosa, di ba hingal na hingal? Meron palang nangyari doon sa labas. Kasi nga si Bato de la Rosa, siya ho ay hinabol ng mga NBI.
'Di ba? Hinabol ng NBI. So, hindi natin akalain, alam niyo mga kababayan ko, hindi ko talaga in-expect na magbabakita itong si Bato de la Rosa doon sa Senado. Siyempre, alam natin na napaka-loyal ho yan sa mga Duterte. Loyal na loyal ho yan doon kay Digong at kay Sara Duterte. So, para hindi ma-impeach si Sara dyan sa Senado, kailangan talaga nila napalitan si Tito Soto. So para makaboto itong si Bato de la Rosa, so he risked his life being captured by the authorities. Nagpunta talaga siya doon sa Senado. So yon ang nangyari. Nung makita siya ng mga NBI, hinabol itong si Bato de la Rosa. Kumaripas ang takbo, ang bilis at takbo ni Bato de la Rosa. Diba, nakakatawa talaga eh. At saka alam niya na nandun itong si Trillanes, nandun sa loob ng Senado kasi nakita niya daw mga kababayan. At saka meron dang bitbit na warrant of arrest. Diba, nakakatawa talaga eh. Takot na takot itong si Bato de la Rosa. Inasaan na ang kanyang sinasabi na hinamon niya itong si Trillanes, mga kababayan. Diba hinamon niya si Trillanes? Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Kung gusto mo, ikaw na ang magpusa sa akin. Kung meron siyang dala daw na warrant, mga kababayan. Di ba? Hinahamon niya. Tapos nang nakita niya na, ito si Trillanes, kumaripas ang takbo. Tapos ngayon, nung damating na siya doon sa plenaryo sa loob, nagdrama. Nag-wrestling daw, mga kababayan. Nakipag-wrestling daw itong si Bato de la Rosa sa taga-NBI. Pero ang totoo, hindi siya ni-wrestling, kundi siya ay nadapa, mga kababayan. Nadapa lang itong si Bato de la Rosa. Kasi nung time siya ay tumakbo, nagkanta, dapa-dapa itong si Bato de la Rosa. Kaya siya nagkaroon ng sugat sa kanyang kamay. Diba? Tapos nakakatawa itong mga sinasabi ng mga vlogger ni Cayetano na ni-wrestling daw ni Bato de la Rosa kaya siya nagkanda sugat-sugat. At yan ang sabi ng mga vlogger ni Cayetano. Naku po, matindi. May gulo ngayon sa Senado. May standoff na nagaganap. Bakit ho kanyo? Kasi to si Bato pumasok. Nung pagpasok niya, hinarangan daw siya ng mga NBI kasama si Trillanes at nagkaroon ng wrestling na naganap. Sa katunayan, nasugatan pa daw si Bato kaya hindi siya papayag na hindi aarestuhin itong mga pumigil sa kanyang pumasok sa Senado. Ang tanong, ganyan na ba ang Senado ngayon? Kontrolado na rin ba ng executive ang Senado? Ang lupit nito ha. Pero ito naman ang sinasabi ni Trillanes, hindi naman daw niya palalabasin si Bato doon at aarestuhin daw nila. Kasama ang NBI dahil meron na daw ICC warrant. Ngayon, eto ang tanong mga kababayan, sino kaya ang unang maaaresto? NBI, si Trillanes o si Bato? Ayan ang ating aabangan. Pero alam mo ito lang, may mensahe lamang po ako sa mga senador. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin, sinasabi, papayag ba kayong babuyin ng executive ang mga senador? Kasi sa totoo lang, maling-mali po yan eh. Kung papayag kayong babuyin ng executive branch ang Senado, wala po kayong silbing mga senador. Yan ang katotohanan yan. Hindi ho pa pwede na sa sarili ninyong bahay aarestuhin kayo. Sa sarili ninyong bahay, pipigilan kayong pumasok. Balik rin natin ng istorya. Si Marcos kaya, pigilan ninyo na pumasok sa Malacanang. Pwede ba yon? Si Marcos kaya, arestuhin ninyo bago pumasok sa Malacanang, pwede ba yun? At hindi ninyo palabasin doon? Hindi rin, di ba? So, papayag ba kayo na ganun ang gawin sa inyo? Ang bobo ng logic ni Banat-Bay. Di ba? Kahit paano niya baliktarin yung sitwasyon, ang bobo na kanyang logic. Sabihin niyan, DDS, na sabi ni Sir Ivan, bobo ang logic ni Banat-Bay. Bakit niya ihahambing si President BBM? Wala namang kaso si President BBM. Sabi niya, okay lang ba daw sa atin or okay lang daw sa executive na harangin daw si President BBM kung papasok na sa Malacanang. Unang-una, Banat-Bay, may kaso ba si President BBM? Diba? Wala. Si Bato de la Rosa, yes, may kaso. Galing ho sa ICC ang kanyang warrant. Galing ho sa ICC. Ibig sabihin, hindi basta-basta ang kaso ni Bato de la Rosa. So ngayon,
Dahil binanggit mo na okay lang okay lang ba daw sa taong bayan na bababuyin yung Senado ng taga-executive. May gana pa siyang sabihin yan mga kababayan, on time ho ni Trillanes. Naalala ba natin, si Trillanes inaresto ho mismo sa loob ng Senado. Di ba? Yes, inaresto ho si Trillanes sa loob ng Senado kasi meron siyang warrant sa kasong rebellion mga kababayan. And second, si Leila de Lima, inaresto dyan sa Senado. Di ba? Yan dapat ang iisipin ng mga DDS. Di ba selective kayo, protective kayo, pinotektahan ninyo ang inyong naratibo, pinotektahan ninyo itong si Bato de la Rosa. Bakit hindi nyo masabi-sabi na itong si Trillanes, siya ay inaresto sa loob ng Senado. Itong si Leila de Lima, inaresto sa loob ng Senado. Pero bakit dito pagdating kay Bato de la Rosa, ang dami yung daldal? Huwag daw kayong papayag mga senador na kayo ay aarestuhin dyan sa Senado. Pero bakit nung time ni Leila de Lima at saka ni Trillanes, bakit hindi nyo ipinagtatanggol? Bakit hindi kayo nanawagan kay Digong doon sa Senate President na huwag aarestuhin itong si Trillanes at saka itong si Leila de Lima kasi sila ay mga senador? Di ba? Ginawa ba ninyo yan? Hindi. Natuwa kayo. Kasi nga hindi nyo kalyado. So ngayon, itong si Bato de la Rosa, prinotektahan ninyo. Di ba sarap nyo pitikin sa tenga? Sarap pitikin sa tenga, sarap kurutin ang mga gunggong na yan. Ganyan ho mga kababayan ko. Ang klase ng mga vlogger ng mga DDS. Ganyan ho sila, mambaliktad ho ng naratibo. Gusto nila na laging pabor sa kanila. Pero kapag sila ay makukorner, kapag sila ay madidibang, ganyan na, ibabaliktad nila yung naratibo. Diba, Banat Bay? Diba ang mentor mo ba si Cayetano? Diba, or handler mo ba si Cayetano? Kitang-kita sa video eh. So ngayon mga kababayan ko, para alam natin din nangyari, di ba, nagkaroon doon ng motion doon sa plenaryo sa Senado. Kasi gusto ni Bato de la Rosa na aarestuhin yung mga NBI, gustong or nagtangkang arestuhin siya. Di ba nagkaroon doon ng motion? So ngayon na-aproba. So ang nangyari, ipina-contempt yung mga NBI na nagtangkang arestuhin itong si Bato de la Rosa. Yes, na-contempt ho sila mga kababayan. Na-contempt yung mga NBI. Kaya lang ganito ho binaboy ng mga usaa itong NBI mga kababayan. Nakakaawa talaga eh. Alam nyo, napaka-harsh talaga mga kababayan. Pero hindi ko lang i-play dito yung video. Kasi nga medyo harsh. At kapag harsh kasi yung video or yung event mga kababayan, medyo flag kasi yan kay YT. So gaganituhin ko na lang. At saka klarong-klaro naman eh. 'Di ba? Talagang hinaras nila yung taga-NBI. Talagang niresling nila yung NBI mga kababayan. At saka Banat Bay, ganito ang ibig sabihin na ni-wrestling. O, di ba? Ganyan nila binaboy yung mga NBI mga kababayan. Ang ginawa lang naman ng taga-NBI, tinupalan nila ang kanilang trabaho. Ginawa lang nila ang kanilang trabaho na dapat arestuhin itong si Bato de la Rosa kasi nga merong warrant of arrest coming from the ICC. At nandyan ho yan sa Interpol mga kababayan. Nasa batas ho yan. Kung sino man yung tao or mababatas man yan kapag meron ng warrant, dapat aarestuhin. Hindi exempted yung mga DDS senator. Gets na ba natin? So mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong pinag-usapan ng mga ugok na mga DDS senator kasi nga 'di ba nung nagtago na itong si Bato de la Rosa doon sa kanyang office kasi nga kapag siya ay lalabas, siya ho ay arestuhin. So nung nandun na itong si Binoy, si Robin Hood Padilla at saka itong si Bongo, syempre gagamitin nila itong si Bato de la Rosa kasi nga for publication nila yan, di ba? Paipal effect nila yan, paipal move nila yan. Syempre paingay sa kanilang pangalan sa mga DDS na ipinapakita nila na concern sila dito kay Bato de la Rosa. Ang nakakatawa,
Ito kasi sinabi ni Bato de la Rosa na walang clear daw na warrant kasi hindi daw ipinakita ni Trillanes yung warrant or kopya ng warrant of arrest para sa kanya na galing sa ICC. Ito ang napag-usapan or pinag-uusapan ng tatlong bugok. For more details, let's watch this. Robin, ito Senator Bato. Kababayan ko, huwag natin pabayaan Senator Bato. Kababayan ko, trust in God. Kaya po, To trust in the Lord our God. 30,000 po ang nanonood sa atin, ha? 30,000. Ngayon, ang nanonood sa atin, na mga kababayan natin, andito po ang ating bayani ngayon. Aarestuhin ako. May warrant of arrest daw si Trillanes na hawak. Hindi naman siya ICC, hindi siya PCTC, pero siya may hawak. Pero ayaw niya ipakita sa tao dahil somewhat spurious yung kanyang warrant of arrest. Wala klaro, hindi klaro. Hindi klaro yung kanyang warrant. Wala daw case number. Meron doon is lang yung situation number lang. So malabo ito maging warrant of arrest. Kaya pinipilit niya na secret daw. Kasi gusto nila pilit nila akong dadalhin sa dahig. Surrender doon. So sana, suportahan ninyo ako mga kaibigan, suportahan nyo kami. I am doing this not for myself, but for the sake of our country. Pilipinas nang nakataya dito. Soberenya ng Pilipinas ang nakataya dito, kinabukasan ng ating bansa. Gonggong, kinabukasan ng ating bansa. Soberenya daw ang nakasalalay dito. Mga Pilipino daw ang nakasalalay dito. Hindi! Siya lang ho dito mga kababayan kasi siya dito yung may kaso. Di ba? Bakit pa tayo dadalhin itong gonggong nito? At bakit pa tayo gagamitin ni Bato de la Rosa? Di ba? Para sa kanya lang yan at para sa mga Dutertes. Kasi wala naman siyang concern sa mga Pilipino. Not even you. Mga kababayan ko, si Bato de la Rosa hindi siya concern ho sa mga tao. Hindi siya concern sa mga Pilipino. At lalong-lalo na hindi siya concern sa ating constitution. Concern lang siya sa mga Dutertes. Kasi ganun siya kaluyal ho sa mga Duterte, mga kababayan. Diba? He's risking his life to be captured para lang makaboto para matanggal sa pwesto itong si Senate Presidente Soto at mapalitan ni Cayetano para hindi ma-impeach itong si Sara Duterte. O, diba? Si Cayetano lang dito ang nagpalabas dito kay Bato de la Rosa. Diba? Tas ngayon, concern siya sa mga Pilipino daw ang nakasalalay dito ang ating soberanya. I don't think so. Huwag mo kaming gawing tanga, Bato de la Rosa. Concern mo lang yan. Diba? Tas diba sabi mo noon na handang-handa ka na sasamahan mo si Digong doon sa dahig. Makailang beses mo sinabi yan, ilalo na doon sa mga Sierra Sobrales. Diba? Sinasabi mo na sasamahan mo si Digong doon sa dahig. Tas ngayon, meron ng warrant of arrest from the ICC. Nanawagan ka sa taong bayan na ikaw ay suportahan, bahala ka dyan. Kami nanawagan kami na dapat kang aarestuhin talaga. Tas ang nakakatawa mga kababayan ko, kasi siya din ay nanawagan kay President BBM. O diba? Na sana daw protektahan siya ni President BBM mga kababayan. Ito ang nakakatawa. Aside from the wala kang personal na galit sa akin, alam ko yan. Sana naman, bilang Pilipino, protektahan mo rin ako. anong klaseng pagpaprotekta po ba ang gusto nyo makuha from the President, sir? Yung sundin lang yung proseso, yung legal na proseso. Sinasabi na dapat, kung maglabas ng warrant ng ICC, ito ay dadaan sa proseso sa ating mga local courts para bigyan ako ng tsansa na dipinsahan sa sarili ko before a Filipino court. So, dapat noon ang gagawin nila. Na-advise ni Pangulong BBM yung kanyang mga law enforcement agencies na sundin naman yung sinabi ng Supreme Court. Kasi kung hindi natin sundin yun, wala na. We are no longer governed by laws. Unang-una, Bato de la Rosa, bakit ka naman puprotektahan o tutulungan ni President BBM?
May kaso ka, crimes against humanities. Napakabigat ho ng kaso na yan. At kapag ikaw ay tutulungan ni President BBM, parang sinasabi na rin dito na protektahan ni President BBM yung fugitive. 'Di ba? Gusto nyo ba na marinig yan na, ang presidente natin, si President BBM, pinotektahan niya yung merong kaso na crimes against humanities. Pinotektahan niya yung fugitive. Pinotektahan niya yung kriminal. Gusto nyo ba lang ganyan? Di ba, gunggong talaga alam na alam ho ni President BBM ang kanyang ginagawa. Alam na alam niya, yan ay kaso mo, so dapat harapin mo. Nirespeto ni President BBM ang ating batas. Tandaan mo yan, Bato de la Rosa. At saka ipakita ko rin sa inyo mga kababayan, itong pahayag ni Jose Claire Castro. For more details, let's watch this. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. Ano po ba yung protection na pwedeng ibigay ng Pangulo kay Senator Bato if there is? Kapag kung naaresto man po siya, maaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya. Naka-premise po yung pakiusap niyang protektahan siya sa posibilidad, and I quote, mag-isip-isip rin siya, referring to the President, na baka darating rin ang araw na ikaw rin, sir, ay malagay sa sitwasyon ko, malagay sa sitwasyon ni Pangulong Duterte. Ano ho ang komento ng palasyo dito? Is this a scenario that the President even thinks is possible when he steps down? Same situation and scenario as compared with the former President Duterte and Senator Bato, Being charged and arrested for a crime. and to be delivered to ICC, and to be surrendered to ICC. Perhaps hindi ho sa ICC, but being charged and arrested for something, for an offense. Sana tinanong niyo muna kung anong kaso. Kasi kung pag-uusapan natin kung madadala siya sa dahig, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK. Di ba? Klaro na mga DDS. Bakit naman matatakot si President BBM? Wala nga siyang kaso at saka wala siyang ginawa katulad sa ginawa ni Digong at saka ni Bato de la Rosa. Back to you mga DDS. So pupunta tayo mga kababayan dito sa case ni Cayetano. Kasi nga 'di ba sabi niya na nakausap na daw sila ni NBI Director Melvin Matibag na nakiusap ito sa Cayetano or nagkasundo na daw sila na hindi muna daw aarestuhin itong si Bato de la Rosa. Parang nag-staycation lang mga kababayan itong si Bato de la Rosa. 'Di ba? Parang nag-staycation lang. Itong mga senador nga mga gonggong, ang Senado natin nagkanlong ngayon ng isang fugitive. Di ba nakakatawa talaga At yan ho ay nakakahiya talaga. Kasi yan ho ay nakaabot doon sa international. Mismo ang Reuters mga kababayan, ang Reuters nagbalita ho. Alam na alam nila na nandyan daw itinago sa Senado yung si Bato de la Rosa na merong kaso tungkol sa drug war. Isipin niyo yan, nakaabot na doon sa international, nakakahiya talaga So dapat tayo ay manawagan na dapat arestuhin na itong si Bato de la Rosa. At saka kanina mga kababayan ko, 4 o'clock, di ba nakita nyo ba yung post ko doon sa ating Facebook account na meron hong pagtitipon-tipon, meron hong rallies na mangyayari kanina 4 o'clock sa labas ng Senado. Kasi di ba yung mga nandun ay mga DDS, so ngayon sinugod din sila ng mga pro-admin supporter. Yes, nandun kanina, 4 o'clock ho sa hapon nag-start. Kung gusto niyo po na kung sino man ang malapit dyan sa Senado, pwede po kayong sumali doon sa rally. Dapat tayo ay manawagan. Ang ating panawagan ay si Sara Duterte ay dapat litisin at saka si Bato de la Rosa dapat arestuhin na. At yan ho ay nasa batas yan, mga kababayan. Diba? Yan ho ang ating panawagan. At nandun ho sa labas ng Senado, marami doon na mga pro-admin supporter ang nagrally. At marami din doon na mga pro-admin vlogger, mga kababayan. Okay? So, ito ring video mga kababayan ay ipapakita ko sa inyo. Dito natin maiintindihan na pwedeng makakasuhan itong si Cayetano. Kasi nga 'di ba, ang kanyang sitwasyon diyan parang obstruction of justice kasi ang ginawa ni Cayetano. At saka dito i-explain sa mga DDS kasi hindi daw natin naintindihan. 'Di ba? Ano ba ang banat ng mga DDS ngayon na hindi daw natin naintindihan ang sitwasyon ni Bato de la Rosa? Sabi nila na okay lang daw ni Bato de la Rosa harapin ang kanyang kaso as long as local courts.
Pero ang banat ng mga DDS at mga palusot kasi international. Sa ICC kasi galing yung warrant of arrest or ang kanyang kaso. Kaya ayaw harapin ni Bato de la Rosa at hindi daw pwede yan, mga kababayan. Ipapaalam natin dito sa mga DDS para maintindihan nila at makita nila kung sino ang nag-spend dito. Ito ho ay isang law expert. Pwedeng makakasuhan sila si Robin Padilla, itong sila si Cayetano at ang mga DDS senators. For more details, let's watch this. Si Attorney Domingo Igon Cayosa, isang eksperto sa constitutional law at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney Igon, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Sa inyong palagay, Attorney, gaano katagal pwedeng protektahan ng Senado ang kanilang kabarong si Senator Bato laban sa warrant of arrest na inisyu sa kanya ng ICC? Well, temporary lang yan para siguro maiwasan ang gulo, pero sa totoo lang sa batas, wala silang poder at karapatan na i-shield si Senator Bato from arrest sapagkat yung warrant of arrest, ang sinasaklaw ko nito, crimes against humanity. At ang penalty sa crimes against humanity, more than 6 years. Kaya hindi ho mag-a-apply yung temporary immunity from arrest while Congress is in session. Bakit po ang dating sa akin, ewan ko kung ang dating sa inyo ay ganun din, parang ang dating sa akin ng sinasabi ng Senado, yung bagong liderato ay, hindi pwede na ang warrant ay galing sa isang international court. Kung domestic court yan, kung local court yan, wala tayong problema. Kasi nangyari na yan kina dating Senador Trillanes at De Lima, na sumuko naman after a few hours or after a few days. Ano po? May diferensya po ba ang warrant na inisyu ng isang international court sa warrant naman na inisyu ng isang local court? Well, wala ho naman in this particular case sapagkat meron tayong sariling local law, yung law against crime against humanity na kung saan kinikilala ng ating batas yung kapangyarihan ng International Tribunal na mag-issue ng warrant of arrest at kung merong ang warrant of arrest for crimes against humanity, merong obligasyon o kaya option ng ating gobyerno na isurrender yung subject ng warrant of arrest na yan. Yun nga ho yung nangyayari dito. So, hindi lamang ho ito international treaty, kundi nasa local law natin ito. Yung resolusyon ng Kongreso, ng Senado, yung opinion ng liderato nito o sino man sa kanila, hindi ho naman pwedeng palitan yung provision ng batas. Oo, so ibig sabihin hindi dapat issue yun, Attorney Igon. Kasi yung iba yun ang ini-issue na sabi nila kung domestic court lang yan, wala tayong problema kasi batas na, korte natin pero hindi naman natin korte yan, korte ng ibang bansa yan. Bakit natin pagbibigyan? Kasi nasa batas natin yan, yung Section 17 ng RA 9851, batas ho ng Pilipinas yan, malinaw. At ang gumawa dyan, Kongreso din. Siguro nga yung ibang senador ngayon, nasa Kongreso na nung ginawa ang batas na ito, 2009 ata ito So, yung mga veteranong mababatas, sila mismo gumawa nito. At kinikilala nga yung jurisdiction, ay yung kapangyarihan ng International Court na Tribunal, ang tawag dun sa batas na yan, na mag-issue ng warrant of arrest. At kung sakasakaling meron ng warrant of arrest in a pending case before an International Tribunal, ang linaw naman na option ng gobyerno na isurrender yung subject ng warrant of arrest. So hindi na kailangan kumuha ng imprimatur o ng approval ng isang local judge. Hindi kailangan yon. The current warrant of the ICC stands. Opo, wala ho dun sa taas. Kung basahin natin yung kabuuan nito at yung Section 17, wala hong sinasabi dun na kinakailangan punta ka ulit sa local court. Opo. Kasi yun ang pinapalitaw ng iba na kailangan merong local judge na mag-authenticate o magsasabi na hindi pwede yan, i-implement natin. Hindi po ganun. Opo, iba ho kasi yung extradition. Itong sitwasyon ni Senator Bato, hindi ho ito extradition. It is under the provisions of an international treaty at kahit kumalas ng Republika ng Pilipinas yan noong panahon ng dating Pangulong Duterte, ay meron tayong, in the treaty itself, meron tayong residual obligation to cooperate with the ICC for cases na nasimulan na
bago tayo kumalas. Yun nga ho yung sitwasyon ngayon. Pangalawa, yung local law natin ay sinasabing pwedeng isurrender. Opo. So, yung ibahin ho natin ito para hindi malito ang taong bayan, iba ho ito sa extradition. Opo, opo. So ngayon, isinailalim po siya sa tinatawag nila protective custody. Ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin, protektado siya ng Senado at hanggang kailan iiral yung protective custody niyon, Attorney Igon? Well, yan ho yung resolution nila, di ba? But that's only a sense of the Senate, yung sentimiento nila. Pero yung protective custody, it cannot become a shield from accountability. So siguro yan, pagbibigyan lang temporarily para lang maiwasan ang gulo. But eventually, kung talagang seryoso ang ating gobyerno, executive branch, obligation nila at tungkulin nilang ipatupad yung warrant of arrest. At dahil nga ito, hindi beyond dun sa threshold na 6 years or below na penalty, pwede nilang execute ito sa ayaw at gusto ng mga senador. Opo. As a matter of fact, kung ipagpatuloy ng mga senador to frustrate, impede, or hinder yung service of the warrant of arrest, maaari ho silang makasuhan under PD 1829, yung obstruction of justice. At ang penalty nito, maliban ho dun sa pagkakulong, your perpetual disqualification from public office. I don't think the senators would also want to do that. So ito, very temporary lang kasi that's the whole essence of rule of law. Hindi naman pwedeng dalawang klase ang batas. Ordinaryong tao, pwede kang aresto yun. Pag senador, hindi na. Dapat sa ilalim lahat ng batas at hindi ho naman pwedeng amyendahan ng anumang opinyon, resolusyon o diskurso ng sinumang senador o ng Senado as a whole yung nakasaad na malinaw na provision ng mga batas at ng ating konstitusyon. And when you say the executive, Attorney Igon, ang dapat na magre-represent ng executive doon sa usaping ito ay sino? DOJ o DILG? Well, it can be any law enforcement agency. Nandyan ang NBI, nandyan yung PNP. As a matter of fact, siguro cooler heads prevail lang. Pinagbigyan lang ito, temporary lang ito. So, sana hindi ma-confuse ang ating taong bayan. Kasi ang sama ho tignan, yung bang may warrant of arrest pero hindi papatubad dahil senador yung tao. Kailangang may malinaw na batayan sa batas. At yung resolusyon ng Senado, hindi ho yun batas. At mas importante ho dito, yung accountability. Ginagalang natin ang tradisyon ng Senado, but even tradition, yung sinasabi ng tradisyon, hindi naman consistent yan eh. There have been cases na may warrant of arrest, talagang na-arresto yung senador. So hindi rin ho tama yung selective citation nila ng mga long-standing tradition na yan. Pangalawa, tradition, like a resolution, does not make law. Tama. Pati yung contempt, nagulat din ako kahapon, may salitang contempt na inilabas laban dun sa mga NBI agents. Sabi ko, parang wala namang hearing. Di ba usually, naririnig natin yung contempt pag may hearing, hindi ho ba? Yung Senado ba may poder na ganun, na ipakontempt yung mga NBI agents? Well, yung contempt ho naman, meron silang poder. Kagaya ng Kamara at marami pang ibang bodies or agencies of government, mga korte. Pero hindi ho naman yan automatic na pag gusto mo yun na yun. Dapat may due process din at may factual and legal basis. Ngayon, yung mga NBI agents na nagpatupad ng warrant of arrest, ginagawa lang ho nila ang kanilang trabaho under law. So hindi ho naman sila pwedeng parusahan dahil ginagawa nila ang trabaho at dahil senador yung subject ng warrant of arrest. That's a no-no in the rule of law, di ba? No one is above the law. Naintindihan natin na medyo nagulo ang kanilang sesyon, nagkaroon ng commotion, nagkaroon ng habulan. Siyempre, kung ang isang inaaresto mo tatakbo o kaya magtatago, di hahabulin mo at hahanapin mo. Ganun lang ho kasimple yon. So, incidental lang ho yung konting kaguluhan, konting drama, pero hindi ho naman yan ang pakay ng mga NBI agents. Kaya kung matitignan ho natin, nasabi nila yan, pero rinalis na rin ho naman yung mga NBI agents. Maganda pag-isipan nila mabuti, tignan ang facts. Meron naman palang warrant of arrest. So ngayon na lumilinaw na, madidissipate na rin at
ma-dissolve na rin yung contempt issue na yan. Pihi tayo sa impeachment, Attorney Egon. I have 3 minutes left. Ano po? Sabi ni former Supreme Court Justice Antonio Carpio, pwedeng magkaroon ng constitutional crisis pag may isang senador na mag-move dyan na I move to dismiss the impeachment complaint after nila mag-convene as an impeachment court. Pwede bang gawin yun? Na wala nang trial, i-dismiss na yan kasi majority tayo dito, 13 tayo eh. Di panalo ka agad ang motion. Hindi ho pwede yan under the provisions of the 1987 Constitution. Ang nakalagay ho doon, shall conduct the hearing forthwith. So yung shall, ang linaw ng ibig sabihin yan, that's not optional. So hindi pwedeng hindi magko-convene ang Senado, hindi rin ho pwedeng i-dismiss kaagad. Kailangan dinggin. Ang dinggin, bigyan ng pagkakataon ang magkabilang panig na maghain ng ebidensya at argumento, saka ka magdidesisyon. Wala akong dismiss kaagad. That's purely politicking or political posturing. And I hope they don't do that. That's a great disservice to our country. Opo, pero kung ginawa nila yon, ang issue mapupunta naman ulit sa Supreme Court. Ano po kasi I'm pretty sure someone is going to question it. Pero after na po mag-convene as an impeachment court. So ang position ninyo ay dahil may sinabing hearing shall hear, hindi pa pwedeng dismiss bago yung hearing. Hearing muna bago yung motion to dismiss i-entertain. Opo, yun ang essence ng Constitution. So hindi ho pwedeng paglaruan yan. Of course, merong mga kaibang kaisipan, but many, if not practically all, students of law and those who know the Constitution and jurisprudence, malinaw ko yung ibig sabihin ng Constitution. I hope they don't run around the letter, spirit, and intent of the Constitution. Opo. And eventually, the issue is going to be settled by the Supreme Court. Kasi yun naman yung ating, kung nga, pinaka-referee, Attorney Egon, di ba? Magdadrag na naman ulit. Hahaba na naman ulit ang proseso. Tama ho, malamang ganyan ang mangyayari. But, we hope, ang mas importante dyan, Alvin, gaya ng ginagawa nyo, tinatalakay natin, the whole public, because yung impeachment, hindi lang ho usapin ng mga senador at mga kongresista yan eh. Kaya nga tinatawag na political process because the people of the Republic, the citizens of the Republic, have a right to know and a right to participate. Kaya nga publicize yan open, nakikita ng lahat. So yung mga feedback ninyo ng mga legal experts, ng ating mga kababayan, yung pulso ng bayan na 9 out of 10 Filipinos would want to see the truth in an orderly impeachment hearing, dapat ho yun ang pakinggan ng mga senador at yung Constitution na mismo. The senators, the Senate, and the senators are not above the Constitution. di ba, mga DDS? Yan, klarong-klaro na. Pwedeng makakasuhan itong si Cayetano. Okay, so before tayo mag-jump or mag-proceed sa ating ibang topic, we'll acknowledge muna natin, syempre, ang ating mga suki, ang ating mga early birds, yung unang mga nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan sila si Leonardo Steliero, Evangeline Sanchez, GC Kim, shoutout natin si Franz Winnipeg, Aurora David, Jonalyn Xiao, Rosa Dominguez, Aileen Drinon, nandyan din si Jane Tayag, Pernito, Marilyn Ortegero, Nestor Potian, Gregorio Abihuela, nandyan din si Ninita Umali, M.E., Flora Madre, Gina G, nandyan din si Evelyn Garcia, Fatma Minok, and Haitso Marie Usta. Mga kababayan ko, napansin nyo ba ang post natin sa Facebook na kung saan na nagkaroon tayo ng online petition or online signature? Na kung saan as of this moment, less than 48 hours mga kababayan. Isipin nyo, less than 48 hours, umabot ako ng 5 million plus na mga verified signatures. O, di ba, DDS? Tingnan nyo kung gaano karami ngayon ang galit na mga Pilipino at gustong ma-impeach ito si Sara Duterte. Yes, nagkaroon tayo ng online signature. At saka ang link mga kababayan, nandun ho yan nakapost sa ating Facebook account. Okay? Ang purpose ho ng ating online signature mga kababayan, para ho ipakita natin sa mga senator, mga Chinator, mga DDS senator, at saka iparamdam natin sa mga DDS na mga gonggong kung gaano kadami ngayon ang galit na sa pamilya Duterte.
Yan ang purpose natin at yan ho ay petisyon at yan ho ay ipaabot natin sa mga senador. Ipakita natin yan mga kababayan. Actually, ang gumawa ng online petition na yan, if not mistaken, si Juan Luna Vlog yata yun. At saka amin niyang sinuportahan. At dapat nating suportahan mga kababayan kasi sa pamamagitan ng online signature sa petition, maipakita natin sa ating mga kababayan, sa mga mambabatas, sa mga Chinator ng mga senator, kung gaano ngayon kasolido ang suporta ng mga Pilipino at handang-handang manawagan na dapat i-impeach itong si Sara Duterte. Agree ba tayo? O diba, DDS, kayo nga gumawa ng online petition kay Digong, hindi nga umabot ng milyon. Tingnan nyo, less than 48 hours, 5 million plus na. Diba? Ganon ho kasolido at ganon ho karami ang mga pro-admin supporter. Kita nyo na. Diba? Tapos ngayon sinasabi nyo na marami kayo, tapos ginagamit nyo pa rin ang numero or boto na nakuha daw ni Sara Duterte na 32 milyon. Bakit nyo pa isasali yung mga loyalista? Marami doon ho ang mga loyalista, ilan lang doon ang mga DDS. Diba ang totoo mga DDS, marami ang mga loyalista sa 32 million votes ni Sara Duterte. Kasi yung ibang mga DDS, nag-isko ho sila. Tapos ngayon, gagamitin nyo pa yung 32 million gonggong talaga eh. So nga mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo. Ito ang ating ebidensya na ipinakita talaga in public yung hawak na warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa na hawak dito ni Trillanes. For more details, let's watch this. So, ito yung warrant, di ba? Nakita nyo kanina. So, itong warrant na to, was officially transmitted kanina, no? Nung nag-appear siya, so dun sa PCTC. Okay. So yun yung Interpol representative na. So may Interpol din dito, sir? So yeah. So ngayon, ako personally nandito ako kasi hinamon niya ako eh. Diba? Hinamon niya ako. Kaya sinamahan ko yung mag-aaresto. Diba? O ngayon, we will make sure na ito ay ma-enforce. Kasi yung Senate, nung ako, inisyuhan ako ng warrant, binasahan ako ng Miranda rights doon sa lounge. Alam niyo yan, publicly reported yan. Kaya yung mga presidents na sinasabi nila, yun nangyari sa akin yun. Pag kami valid na warrant, yun. Di ba ngayon, meron tayong batas. Republic Act 9851, sinasabi doon na kapag merong akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal, ay yun ay isosurrender ng Philippine authorities. So ito yun. Okay? Ngayon, nananawagan tayo kay Senate President Alan Cayetano, gawin niya yung tama. Huwag siya mag-cuddle ng fugitive. Di ba? Ganun lang kasimple yun. At saka, mayabang si Bato di ba? Papahuli daw siya. O dito na ngayon yung huli sa kanya. O di ba? Sino ngayon ang matapang? Si Bato de la Rosa ba o si Trillanes? Di ba mga kababayan ko, sino ang matapang dito? Kitang-kita na natin, napakatapang talaga ni Trillanes. Noong time na meron siyang warrant of arrest, tumakbo ba siya? Hindi, hinarap niya, Bato de la Rosa. Si Leila de Lima, nung meron na siyang warrant of arrest, hinuli siya o naresto siya dyan sa Senado. Tumakbo ba siya? Hindi. Pero itong si Bato de la Rosa, nakita niya lang ito si Trillanes, kumaripas na ng takbo mga kababayan. Nakakatawa talaga eh. Parang nakita siya ng multo ni Trillanes. Takot naman pala eh, duwag naman pala eh. Matapang lang sa social media. Diba? Matapang lang sa social media. Pero nang kaharap niya na ito si Trillanes, nawala yung tapang. Tapos paiyak-iyak ngayon doon sa plenaryo. Takot na takot kasi siya na ipapadala doon sa ICC. Takot palang gonggong. Tapos lagi niyang sinasabi, di ba, sa mga rally na handang-handa siya nasamahan itong si Digong doon sa dahig. Tapos ngayon, takot na
na bigla lang nag-breakdown mga kababayan doon, 'di ba, sa plenaryo, nagdadaldal doon at saka paiyak-iyak pa yung gonggong. Mga kababayan ko, alam niyo ba, nung nakita ho ng mga reporter, nung nakita ho ng mga journalist ang ginawa ni Bato de la Rosa, siya ho ay pinagtatawanan. Ito ang ating ebidensya. Ang bilis ng mga pangyayari. Ha? Nagulat ka rin, ano? Nagulat ako dahil pwede na palang manood ng cartoon sa balita. Pwede nga. Habulan ni na Tom and Jerry. Napanood niyo ba? Alam mo, masama mo. Yung image pa naman ni Senator Bato ay tigasin. O, di ba? Bakit siya nagtatatakbo ng gano'n? Nahilo ako. Nako, ikaw ang cute mo, Senator Bato. Pero ang tanong ngayon dyan, kaya tinanong ko kay hindi ba, sa ating reporter doon, legal ba o hindi legal yung pag-aresto ng isang senador habang siya ay in session? Ang sabi sa Constitution, para lang sa mga maliliit na kaso Yung mga kaso na, kumbaga, offenses na punishable with 6 years or less na imprisonment. So, yung mga maliliit na kaso lang. Ayun. Yan, pero ito major kasi. Okay. Oo. So, Pinky, nariyan ka ba? Ayun. So, siguro ang pinag-uusapan dyan ngayon sa Congress ay ang Senado na ano? Oo. Yun ang natabunan yung nangyari dito sa House of Representatives. Doon sa nangyari sa Senado. Kahit yung ibang, may nakita ko isang dating congressman, nagtatanong pa sa akin, ano nangyari doon sa Senado? Kasi ang laki nung nangyari doon. Siyempre, di ba, dalawang bagay. Unang-una, yung supposed to be that warrant of arrest, and of course, the coup d'etat. That caught, I guess, a lot of people by surprise. Pero wala pa ring final breakdown, Pinky, tungkol sa mga, halimbawa, yung mga nag-absent. Ay, ang boto was 255. Okay, so dyan na lang yan. Actually, yung sinasabi or yung sasabihin ni Pinky Web, nasabi na ho ni Sir Ivan dito. Okay, yung tungkol ho sa nangyari doon sa plenaryo, sa botohan na na-impeach na ito si Sara Duterte. So ngayon, tingnan nyo, ginawa ng memes itong si Bato de la Rosa. Yung pagkuripas niya ng takbo at saka yung pagdadaldal niya doon sa loob ng plenaryo, yes, ginawa na ho ng memes, mga kababayan. At yan ho ay viral. Di ba nakakahiya talaga Kasi nga, kung titignan natin si Bato de la Rosa, wala siya tama yung mga host doon sa plenaryo. Na itong si Bato de la Rosa, kung titignan natin, di ba, talagang matipuno, di ba, mapurma, tsaka lalaking-lalaki. Bakit ganun ho ang kanyang takbo? Kaya pinagtatawanan, hindi bagay sa kanya. Di ba? Hindi bagay kay Bato de la Rosa. Dapat harapin niya ang kanyang warrant of arrest. Dapat ganun. Dapat magpakatapang, Bato de la Rosa. Di ba matapang ka? So dapat magpakatapang ka. Okay, so ipapakita ko rin sa inyo mga kababayan itong interview kay former Senator Antonio Trillanes. For more details, let's watch this. What personality did you have to carry the arrest warrant of the ICC? Tinawag kayo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ano ba siya? Sheriff ba siya ng ICC? Ganito po, liliwanagin ko, Miss Karen. The reason I was there ay dahil merong ugong-ugong over the weekend na mag-a-appear si Bato de la Rosa na doon sa Senado for the leadership change. At ako naman, meron akong inkling because of my engagements with the ICC na meron ng warrant si Bato de la Rosa. Ngayon, incidental na nandoon din yung mga NBI to serve that warrant. Kung maalala po ninyo, personal na ni-request ni Bato de la Rosa na samahan ko daw yung arresting team sa kanya. Are you serious? Sinabi niya yan on national TV, posasan, samahan ko daw. Kaya I just did him a favor. So, finulfill ko lang yung challenge na binigay niya sa akin. So, ganun po. Ngayon yung pinakita kong warrant, dahil nagwa-wonder yung media, they were asking me bakit nandoon yung NBI, bakit ako nandoon. So, hiniram ko yung warrant na hawak ng NBI, pinakita ko, ito po, ang dahilan, merong warrant of arrest si Bato ng ICC. So, I was just informing the public
Dahil hindi naman, mga operatiba ng NBI yun, hindi naman sila nandoon to talk to the media. So, I just did my part. Okay, but did you coordinate with the NBI? Did you plan to do the arrest together? No. Again, incidental po ang presence ko doon. Ngayon, sila yung nagplano with the Sergeant at Arms para i-effect yung arrest. Ngayon, nalilihis tayo eh. Nakita nyo, kung pakikinggan nyo lang si Senator Cayetano, parang parang anghel, parang inosente si Bato de la Rosa. Let me remind the public na si Bato de la Rosa has been found by the International Criminal Court to be a principal doon sa crimes against humanity case na ginawa nila Duterte no? Yung war on drugs. Si Duterte yung nag-utos ng pagpatay, siya ang nag-execute bilang chief ng PNP. Ang mandate ng PNP was to serve and protect the people, pero anong ginawa ni Bato de la Rosa? Pinatay nila yung mga Pilipino, yung tukhang. Tayo po, mulat yung mata natin nang nangyari yun. Libo-libo yung nangamatay. Somebody must answer for those deaths. Kaya po, pinursu natin itong kaso na to. And doon lang sa sinasabi ni Cayetano na parang hindi niya nire-recognize ito kasi kung ano man, signatory din siya. Kasama siya dun sa nag-concur dun sa Senado nung pinirmahan natin yung Rome Statute. Alan Cayetano was one of those who ratified it. Ngayon, nakalagay doon at ni-recognize na ng Supreme Court na yung jurisdiction ng ICC is recognized up to the time na member tayo. Ngayon, itong mga krimen ni Bato de la Rosa was nung member pa tayo. Lahat ito above board according to the law at meron tayong local law which is yung RA 9851 na nakalagay po doon na kung merong akusado na iniimbestigahan ng crimes against humanity ng isang international tribunal, ang ating otoridad may surrender itong taong ito. So exactly what is happening now. Okay, balikan natin during the time of Senator Laila De Lima. Laila De Lima said, I will surrender. Kumbaga, ayaw niya magpa-aresto. So, she had a press conference, I remember that, and then siya kusa ang sumama sa otoridad. Can you remind us what was your experience? Okay. Yung experience ko po... What year was this again? Refresh all of us. Noong 2018 rather. Kasi senador ka na nun. Opo. So, binawi ni Duterte yung amnesty ko. At dahil doon, ni-revive yung rebellion at kudeta cases. Yung rebellion case ko sa Makati, ni-revive yon at nag-issue ng warrant yung judge, no? Later on, walang visa yon kasi bawal nga yon. Anyway. But what happened that day? So, nang nag-issue ng warrant, pumunta yung arresting team sa loob ng Senado while in session at binasahan ako ng Miranda rights. Wait, while in session? Yes. I thought that senators were exempted from being arrested while in session. Exempted kung ang penalty ay 6 years and below. Okay. So itong rebellion, more than 6 years. So binasahan ka? Binasahan ako ng Miranda rights and I went with the arresting officers. May video yan, covered ng national TV. Kaya ngayon, when he's saying na hindi nangyari yan, parang gano'n na lang ba kadali magsinungaling? No? He was there, they were there. Anyway, so yung precedents natin, nangyayari yan sa loob ng Senado provided lagpas ng 6 years yung penalty. Yung kay Bato de la Rosa, crimes against humanity, life imprisonment yan. Okay, but the Senate Resolution number 44, that Senate President Cayetano said, we will only entertain warrants from local courts. I'm rephrasing it, no? Yeah. Hindi yan yung exact. But in effect, that's it. In other words, they will not recognize warrants from other courts, foreign courts. Ngayon, ang Senate resolution, hindi niyan pwedeng i-supersede ang batas. Hindi pwedeng suddenly magsabi sila, based on a Senate resolution, exempted na kami sa lahat ng krimen. That's absurd, di ba? So,
mananaig pa rin kung ano yung batas. Yung ICC criminal, yung ICC warrant, base yan dun sa Rome Statute na pinirmahan natin noong 2011 hanggang 2019 member tayo. At nakalagay dun sa Rome Statute na kahit umalis ka sa Rome Statute, ay yung panahon na covered ka, ay covered pa rin yun. Ni-recognize ng Korte Suprema yun. And we have a local law to reinforce that. So, sino pinagsasabi ni Cayetano rito? So, do you consider it an advantage with the fact that the Supreme Court has remained silent, diba? It has not decided upon the petitions asking Duterte to be brought back home, calling that illegal. The Supreme Court has remained silent on that. And I'm glad kasi bakit nila gagawin yon, di ba? In the first place, kahit na anong gawin nila, kahit maglulupasay pa itong mga Duterte ko ano, hindi na uuwi si Duterte. Mananagot siya doon, lilitisin siya doon. Kasi hindi, ganun po ang leksyon dito sa pangyayari na to. Pag gumawa ka ng krimen, mananagot ka. Wala kang pwedeng silungan. Sisiksik ka kung saan hindi. Hahabulin at hahabulin ka. That should be the example here. Kaya pinupursuk itong kaso na to. At hindi ko titigilan ito. Si Bato may buy some time, no? But ultimately, mananagot siya rito at dadalhin siya sa dahig at mabubulok siya sa kulungan. Now, Bato is not Antonio Trillanes. Bato is not Laila de Lima. Yeah. They've already voted to give him protective custody. And ito, dati kang senador. This is a practical question na tinanong ko kay Senate President Drilon. Paano kung matulog siya sa Senado ng 2 taon? I'm serious, Yeah. If I were Bato, think practically, I will live there. I will live there. You can. Yeah. Ganito Paano po. yun? Kung ma-resolve na ng mga courts, kunyari hindi nag-issue ng TRO ang Korte Suprema at kung may local court man na mag-reinforce ng ICC warrant, pag sinerve ng law enforcers yan, the Senate, even yung Senate Sergeant at Arms, the senators cannot get in the way kasi pwede silang kasuhan ng obstruction of justice. Hindi pwede yon. Kaya yung sinasabing o doon ka, sisilong ka doon, that can only buy you some time. Pero pagka nawala na yung legal cover, wala nang reason. Alam niyo yung reason kagabi kung bakit nagkagulo dun sa NBI and yung Sergeant at Arms? Kasi inutusan yung mga Sergeant at Arms na na arestuhin yung NBI. Sila yung law enforcers. They were just there to serve a valid warrant. Walang reason yung mga Sergeant at Arms. Yung Sergeant at Arms to arrest and detain the NBI. Di ngayon, Dinetain na ang NBI talaga. yes, sinubukan nilang kagabi. Doon mo makikita kung gaano wala sa lugar na itong ginagawa ni Cayetano at nilalagay sa peligro yung mga, even yung Sergeant at Arms, no? They're primarily to ensure order within the Senate premises at proteksyonan yung mga senador. Pero inutusan sila to detain. Di ngayon, nasa mandato ng NBI, pwede nilang huliin yung mga Sergeant at Arms na maghuhuli sa kanila. So, ganun na nangyari. Oo. And I think just to update the public, the Senate Sergeant at Arms, Edgardo Rene Samonte, has resigned. Yes. Right? And that's because of this incident. So, does the Senate President have the power? Here's a situation. Bato de la Rosa will confine himself to his office. You know, you can set up a bed there. You can eat lunch there. Yeah. Wait it out until 2028. Can the Senate President prevent police authorities from entering Senate premises? Okay. Ito po, liliwanagin ko lang yung si General Samonte was the previous Sergeant at Arms. Pinalitan na siya kaagad nung nag-assume si Cayetano. Ngayon, itong bagong Sergeant at Arms, ito yung nag-uutos nitong mga illegal orders, Kaya nagkaroon ng gulo. Ngayon, to answer your question, wala pong power ang Sergeant at Arms to prevent law enforcers from serving a valid warrant. Kagaya nga nung sinabi ko noon, nung sa akin, nung binawi yung amnesty ko, the policemen were trying to arrest me without a warrant.
prevent ni Senator Soto, who was then the Senate President, sinabi niya, kailangan magkaroon kayo ng warrant. Eventually, nung dumating yung warrant, pinapasok sila at sumama ako. Ganun lang po kasimple yun. Kaya yung sinasabi nilang mag-stay siya doon ng 2 years, hindi mangyayari yan. Kasi ibig sabihin nun, nag-surrender na ang otoridad ng kanilang mandato, which is to, in this case, enforce the law. Okay. Senator Franklin Drilon said that chase was so unfortunate. Kumbaga nawalan ng dignidad si Senator De La Rosa. Could the NBI have first coordinated with the Senate? I would assume so. Hindi naman mangyayari yan na may mga arresting teams doon na basta-bastang gagawin nila yung ano. I believe meron silang coordination. Si Bato lang was determined to evade arrest. So, But he was determined to vote too. Yeah. Oo. So, may kaso ito si Bato, no? Evading arrest ito. And inassault niya yung isang law enforcer, yung NBI na nag-ano sa kanya. So, maraming kaso ito. And I hope dinidevelop na ito nung mga NBI, ano? Kasi hindi naman pwedeng on national TV pwede palang gawin ito sa mga NBA agents. Ano naman yan? Di ba? Magiging precedent yan in the future nila. Kaya kailangan nilang magpataw ng additional cases dito kay Bato. Yan. Okay. Two major issues, two national issues, the impeachment of the Vice President and Senator Bato de la Rosa. What is your message to the new leadership of the Senate? Okay, ganito na lang. I've known Senator Cayetano, hopeless na yan. I'm just looking forward na... What do you mean hopeless na yan? Talagang doon siya kung saan mali eh. Di ba? So, kung ano what's good for him. Kaya I'm just hoping that this leadership change is temporary. At the soonest time possible, mapalitan na ito para ma-restore yung sanity at dignity ng Senado. Kasi ito yung ginagawa nila, they're creating one constitutional crisis after another para lang maproteksyonan nila yung interest sila. Pero hindi naman tatagal yun. And I hope through public pressure, media pressure, and the civil society, ma-pressure itong Senado as an institution, the senators, na gawin naman nila yung tama. Okay, so kasama din natin, nandyan sila si Teresita Bato, Milagros Facunhuan, Shirley Risman from Ohio, USA. Kasama din natin si Phil Macabato, Monez Borromeo. Nandyan din si Lula Taray from Tokyo, Japan, Jenny Howard from Texas, USA. Nandyan din si Apolonio Nocido, Tony De Los Reyes, Abing Sulit from California, USA, Ahaytsu Rales Carlinga, Rolando Domingo, Emmy Mapalad, Maria Fumoto. Nandyan din si Turby, Eva Malabing, Haitsu Catherine Lucido, Walter Romano, Ella, and Haitsu Villa Bibar. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong kay Kristan. For more details, let's watch this. Ang daming pangyayari. Ang isang nangyari sa Kongreso ay napakaganda naman. At andun ako buong araw sa ating Kongreso, kasama ko yung mga ating kongresista. Tapos sa kabila naman itong magandang pangyayari sa ating Kongreso, may nangyari namang grabe sa ating Senado. At dito nakikita mo ang pinagkaiba ng ating mga senador at ang ating mga kongresista. At pag sa mga viewers natin, I'm sure narinig naman yung mga nangyari na sa Senate natin, at pag-uusapan natin ngayon yung Senate coup na nangyari at yung bagong mayorya ng Senate, ng ating Senate. At pag-uusapan natin kung paano nangyari to at yung insidente kay Bato de la Rosa, yung sinubok nilang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, at ano ba ang nangyari doon. And moving forward, bakit nagkaroon nitong Senate coup na to at nagbago ang ating mayorya at nagbago ang Senate President? Ano ba ang balak ng bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano? At anong balak nila kay Bato de la Rosa? Anong balak nila dito sa impeachment? At pansinin nyo, lahat ng mga nangyayari ay sabay-sabay nangyayari sa ating bansa. Actually, sa totoo lang, nung narinig ko itong balitang to, no, tungkol dito kay
Bato de la Rosa at dito sa Senate. Nalungkot ako, sa totoo lang. So, pag-usapan natin muna yung kay Bato de la Rosa muna. Yun muna ang pag-usapan natin. Doon muna tayo mag-focus. Mamaya pag-uusapan natin yung Senate coup at anong ibig sabihin nito para sa impeachment. Okay? Gumawa ako ng isa pang live stream mamayang 10 o'clock para pag-usapan naman yung naranasan ko sa loob ng Kongreso at ano yung mood sa ating Kongreso at iba't ibang mga kongresista na nakausap natin. Okay? So, umpisa natin muna with the Senate. So, nangyari kanina, nabalitaan na namin na papasok na daw si Bato de la Rosa. At ang rason kung bakit papasok si Bato de la Rosa ay alam niya na marami na kasing mga chismis na magkakaroon ng Senate coup na itong linggong to. As a matter of fact, this morning, sinasabi na nga nila mangyayari yon. And yung isang big bird ko na kinausap ng Tweety Bird nag-usap kami ng Tweety Bird ng kay Attorney Falsis. Lumalabas ka, nakatutok si Attorney Falsis dito sa Senate kasi mukhang may mangyayari ng araw na to. So, basically, nung linggo pa lang, nung itong weekend na to, nagkakaroon na ng mga information na matutuloy itong Senate coup na to at nakuha nila yung mga numero para maitanggal si Tito Soto bilang Senate President. Kaya si Bato de la Rosa ay naglakas loob ng pumasok sa Senado kasi alam niya na pag makapasok siya sa loob ng Senado, with the vote to be able to have a new majority, mapoprotektahan na siya. Kaya dito siya naglakas loob at pinlano na niya yung pagbalik. At pag-usapan nila to. At nakita nyo yung mga footage, mga CCTV footage, yung sinubukan ni Bato de la Rosa na bumalik sa loob ng Senado, anong mga nangyaring mga ganap dito sa labas ng Senate at sa loob ng Senate. Unang-una pag-usapan natin sa labas ng Senate. Binlock na ng NBI yung pagpasok sa loob ng Senate at tinignan nila lahat ng mga kotse. Tapos si Bato de la Rosa ay dumaan, mukhang pag nakita natin yung video, parang dumaan siya sa isang fire stairwell ng Senate para tumakbo, para makatakas kasi hinabol siya ng NBI. Kasama si Trillanes. At sa mga may hindi alam, kaya kasama si Trillanes dito dahil hinamon niya si Trillanes na, sige, go ahead. Pumasok ka dito at kung arestuin nyo ako, sumama ka Trillanes sa pag-aresto. Siya yung nag-imbita kay Trillanes sa sumama. Kaya si Trillanes naman, alam naman natin si former Senator Trillanes na matapang talaga to eh. Kaya sumipot siya. Kasama yung dala niya, yung arrest warrant na galing sa Interpol, na galing sa ICC. So totoo pala yung arrest warrant na to, and from what I heard, itong arrest warrant na to pala ay since November pa pala to na issue daw. Totoo pala yun. At nagantay lang sila ng tamang panahon para i-implement to. Kaya nung narinig ni Bato de la Rosa, kaya siya nawala since November, nung nawala siya. Kaya matagal siya nawala. Dahil alam niyan totoo yun eh. At syempre, hindi naman pwedeng isang publiko yan kasi magkakaroon ng ma-endanger yung pag-arrest. Pero nagkaroon sila ng opportunity na parang gagawin na nila to ngayon, now or never, dahil nga may parating na impeachment na kaysa yung impeachment ni Sara Duterte. So, parang pag makita mo, yung timing ng lahat to ay konektado dito sa impeachment at kaya nila ginawa tong Senate coup at itong pag-arrest kay Bato de la Rosa para madala na siya sa ICC. So, yung nangyari itong lahat, sinusubukan na nila kausapin yung mga iba't ibang miyembro ng majority para bumaliktad na. Sa ganon, makuha nila yung majority, yung minority, yung DDS block at maprotektahan si De La Rosa. So ito yung rason, yun ang isang rason ko bakit na ginawa tong Senate coup na to. Dahil gusto nilang maprotektahan si Bato de la Rosa. Pero alalahanin natin na pag tinignan mo historically, kasi sinasabi nila, before I talk about the historical issue when it comes to arresting senators in the Senate, alalahanin natin na in the past, yung pag-arrest kay Senator De Lima at yung kay Senator Trillanes, was done in Senate. Okay, with De Lima, if I'm not mistaken, if I remember correctly, inarrest siya while the Senate was in session. Ito, hanapin natin to para Ayan,
Okay. So pag tinignan mo dito, no, na-arrest si De Lima nung panahon ni Duterte. While they were in session, if I remember correctly, they were in session at that time eh. So, tapos naman yun, yung kay, kay Sonny Trillanes, and by the way, you can fact check me on this yung kay Trillanes naman, parang inarrested siya in the Senate. Nagkaroon din ng ganung ng issue na yun eh. So, ang point ko lang dito is, there's a precedent na kaya namang gawin yon at nagawa yun ni Duterte at ngayon, ina-apply yung same principle na yun dito kay Bato de la Rosa to a certain extent. Alright? At maraming legal arguments that will support this. Ngayon, meron din naman syempreng legal arguments to support the case to not impeach the vice president tuloy. Hold on guys, ito hindi pa to nagla-live tong isa. Okay, so mamaya na yan magla-live. Okay, sige. Okay, so merong namang kaso to be able to protect Bato de la Rosa. So, pwedeng ilaban to legally. Ngayon, ang problema ni Bato, ganito yon. Nung nakita siya nung NBI, hinabol siya talaga. Tapos naawa ako sa NBI agents natin at naawa din ako sa ating mga sergeant at arms at yung Senate security. Dahil nagkagulo tong dalawang grupong to eh. At nag-scuffle talaga at may mga nasaktan. At pakita ko na lang siguro sa inyo yung footage from... Pakita ko sa inyo yung footage from the Senate based on the news So, hopefully hindi ako ma-copyright na to, no? Pero I'll take out the audio na lang para hindi ako maka-copyright. I'll tell the story habang pinapakita natin to. Okay, ito 'yon. So, wala tong audio guys, ako lang magkukwento para makita lang yung video yung nakita ko kanina. Nakakaawa kasi. Ito. Pag dinignan nyo to guys, yan no? Yan yung, if I'm not mistaken, yan yung isa sa mga security ng Senate. Na, tingnan mo, may tama sa ulo, tapos dinadala, tapos pag makita mo dito, nakakaawa talaga kasi sinasabi niya, ginagawa lang naman niya trabaho niya. I believe this is the NBI bringing him outside, papunta sa, tapos medyo nahilo na siya. Dinadala sa loob ng kotse, siguro to arrest him for obstruction. Parang ganun siguro. Now, again, naawa ko kasi para sa akin, we're all pawns. Mga mga maliliit lang tayo na tao dito sa labanan ng mga makapangyarihan na to, ng mga senador. At tayo yung hinaharap para maglaban, para ipaglaban sila. Para sa akin, arrest warrant is an arrest warrant. At ngayon, ngayon nangyayari kay Bato de la Rosa ay naka-lockdown ng Senate. Naka-lockdown Apparently, ito ngayon, may lumalabas na video ngayon. Ito, tignan natin kung dito pa ba yung video na yun. Wait baka dito pa. Kanina dito yun So, hindi ko alam kung andyan pa siya. Hold on. Patayin ko lang yung mga audio na to. Okay, may video kanina lumalabas na may mga protesta sa labas ng Senado ngayon. May mga protesta doon at maraming mga law enforcement. Hindi ko alam kung anong parte ng law enforcement ang ando doon ngayon kasi nga nag-lockdown ang Senate. So ang nangyari dito sa lockdown na to ay merong mga NBI agents apparently na nasa loob pa ng ating Senado. Tapos apparently, hindi natin alam, hindi ko pa ma-confirm to, kung nasa loob din si Trillanes pa ng Senate. At ngayon, sinusubukan ni Bato de la Rosa either ipa-kick out sila sa Senate o kaya ipa-aresto sila sa loob ng Senate at i-detain sila. So, yun ang magulo ngayon. Tapos si Matibag nandun din sa Senate pero hindi siya pumasok sa loob ng Senate grounds. So, nakikita mo dito na may labanan between two branches of government, the executive branch at yung ating legislative branch. At dito malalaman natin whose will be stronger. Kasi may arrest warrant na Interpol yan. Kailangan ipatupad yan ng ating gobyerno. But the Senate now is going to try to block that. At sinasabi nga ng bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano na susundan naman daw nila ang batas. Ang sinasabi lang daw naman nila ay kailangan daw may tamang proseso, kailangan daw idaan sa local courts daw yan. Tapos kailangan manigurado na maayos ang proseso, tapos isusurrender naman daw nila apparently. But again, we don't know kasi dito makikita natin yung labanan.
So ngayon, titignan natin kung sino makaka-impluwensya sa ating judicial branch, yung third branch of government natin. At sino ang makakapagpatupad ng kanilang enforcement of their will at this point. Kaya this is all developing as we speak, and this will be throughout the week. Kasi ngayon, si Bato de la Rosa, hindi niya sinasabi kung umalis siya ng Senate o locked in siya sa Senate ngayon. And I'm sure nakaabang ang NBI. At ang ating kapulisan, the moment lumabas si Senator Bato de la Rosa ng Senate, ay maaaresto siya. Kaya I have a feeling nasa loob siya ng Senate at hindi siya talaga lalabas. Pero again, hindi nga niya sinasabi kung anong gagawin niya para daw hindi siya mahuli. But if we look at it strategically, mas mabuti na hindi lumabas ng Senate si Bato de la Rosa kung ayaw niyang mahuli. Ngayon, ang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano ngayon ay pag yung mga NBI agents, ang gagawin daw nila, yung mga iba ipapalabas daw nila, pero gusto nilang i-detain yung ilan sa kanila na parang nag-assault daw kay Bato de la Rosa or attempted assault kay Bato de la Rosa or other members of the security group of the Senate. So, dahil doon, hindi natin alam kung ano mangyayari tonight. So, this is a developing story for all our viewers, and we need to be vigilant. We need to be vigilant dahil itong mga pangyayaring to will affect how politics is going to be shaped in the future. At itong kay Bato de la Rosa, ako, mga DDS, okay, alam naman nyo kung nasan ako dito, na para sa akin talaga, kailangan managot si Bato de la Rosa at sinabi naman niya, gusto nga niya makasama si Digong sa ICC. At nanghamon siya kay former Senator Trillanes na pumunta doon. At ayun, pumalag naman si Trillanes dito sa hamon. At ngayon, si Bato de la Rosa ay nagtatago na yun ang problema eh. Ang lakas mga hamon, pero unfortunately, typical sa DDS nga, ay pag andun na nagduduwag-duwagan na. Yun lang yun, okay? So, what will the senators do? Yan ang tanong. And how will this play out? Ang tingin ko, well, at this point, we don't know. Depende talaga kung whose will is going to be stronger. I wanna know what you guys think, kayong mga viewers natin. Tingin nyo, maaaresto ba si De La Rosa? O hindi ba siya maaaresto? I'd love to hear what you guys have to say about this. Kung tingin nyo maaaresto siya o hindi. Tingin nyo, mananalo ba ang ating ang ating executive branch, ang NBI, ang DILG, o kaya mananalo ba ang Senado dito? Sobrang mahigpit ang labanan na to. At labanan to in terms of legal, on the legal aspect, in the enforcement aspect. And para sa akin, I want Bato de la Rosa to answer for the crimes against humanity. Yung panahon na yon ay pinakamadilim na parte ng ating ating lipunan, ng ating bansa. At hindi na pwede yung mga sasabihin lang ni Bato de la Rosa na shit happens. That's not good enough. Tanungin sa kanya kung may namatay na bata, collateral damage, shit happens. Well, today, shit happens. And ang bad trip dito ay pag tinignan mo yung shit na yan na nangyayari, okay, yan yung pagboboto ng ating mga senador para matanggal ang ating mayorya, Senate majority, with Tito Soto, at napalitan siya ngayon ni Alan Peter Cayetano. Okay, so ganito yon. So ilan ang mga senador na bumaliktad? Okay, ito yung mga bumaliktad na senador. Maybe I can show you a graph. Teka, may nakita akong graph kanina eh. Ito, yan eh. Para may visuals tayo while I'm talking, no? Yan, okay. Tingnan natin kung may mahanap tayong magandang graph dito para makita nyo yung mga pagbabaliktad. Okay, ito pwede to. Okay. Senators, okay, ito. Perfect. Okay, so, dalawa yung papakita ko sa inyo. So, ito, one, okay. And then, ito yung isa pa. Okay. Sige. Okay. So, unang-una,
Ito yung just for visuals kasi guys, I love explaining things with visuals. At wala na kasi akong time gumawa ng video at mag-edit kaya ginagawa ko na lang live para mas mabilis. Kasi importante na pag-usapan natin to ngayon habang mainit yung usapan, habang para makakuha kayo ng insight dito sa mga pangyayaring to. So ang nangyari dito ay 13 votes for Alan Peter Cayetano and 9 votes for Tito Sotto at 2 nag-abstain. Okay? Ngayon, ang tanong natin, sino yung mga bumaliktad na senador kaya nanalo ang Duterte block na sila na ang majority ngayon? Ito yung 4. Yan. Alalahanin natin ito si Senator Loren Legarda, Pia Cayetano, Camille Villar at Senator Mark Villar. At bakit itong 4 na to ang lumipat sa minority which formed the majority? Okay, so I'll explain each one. Sige, let's go with the easy one first. Ang Villar siblings. The Villar siblings, remember, Mark Villar was the former DPWH Secretary of Digong Duterte. Pia Cayetano naman has always been close with Alan Peter Cayetano at sinusundan niya kung anong sinasabi ng kapatid niya. Sobrang grabe nga yung hina ng loob ni Pia Cayetano. Hindi ko alam kung ito kay Pia Cayetano, hindi ko alam kung mahina ba ang loob niya o kaya talagang naniniwala siya na tama ang ginagawa ni Alan Peter Cayetano at ni Duterte at naniniwala siya sa yun ang prinsipyo niya. Kasi bago dumating si Duterte, Pia Cayetano was the woman who fought for women's rights. 'Di ba? Against misogyny. Against abuse. Protecting the women, pero nanalo si Duterte and she just shut up and became para siyang naging ibang tao parang ganun nangyari sa kanya. Kaya hindi ako nagtataka na lumipat siya sa minority block. Ngayon, yung mga Villar siblings, hindi din ako nagulat na lumipat sila kasi ganito po yun. Bilang dating DPWH Secretary si Mark Villar at yung mga sangkot na kaso kasama yung mga Villar, yung mga sa kumpanya nila on the corporate front, maraming mga issue na nadadamay sila. Corporate front pa lang yan Tapos idamay mo pa yung corruption issue tungkol sa flood control issue. Kaya damay pa si Mark Villar doon. At ngayon, ang nangyari dito, ngayon Loren Legarda naman, so we'll talk about Loren. At yung anak niya na aminadong DDS si Leviste, si Leandro Leviste na pag-uusapan natin sa susunod kong video at 10 o'clock. Kung saan nakausap ko si Levise ng sandali, hindi ko lang na video, pero pag-uusapan natin yan. Pero ngayon muna sa Senate tayo. So, ito kay Loren Legarda naman, alam naman natin dati na talagang butterfly itong si Loren Legarda political survival So, nakita siguro niya na matutuloy ito, kaya lumipat na siya. At dahil paglipat niya, doon na nabuo yung majority. But this majority is not a big majority. Hindi ganun kalaki itong majority na yon. Kasi remember that dati 15 ang nasa majority. So yung 4 na lumipat sa 9 will now form the new majority na 9 sila, may 4 na pumasok, 13 na sila ngayon. So ngayon yung natira, 11. Okay? 24 senators yan So ibig sabihin, manipis yung majority na to ngayon. Kaya marami pang pwedeng mangyari sa linggong to. Hindi lang na hindi ganun katibay itong bagong majority dahil 13 lang sila. At maraming pwedeng mangyari. At ngayon, okay, tanungin natin Sige, para lang para malaman na lahat. Pag dinignan mo, aligned ang mga Villar sa mga Duterte. So, paano sila napunta sa majority early on? So, ganito yan. Ganito yung lakaran sa Senate. Kasi nga, yung iniimbestigahan na yung flood control, syempre, siguro ayaw madamay ni Mark Villar sa investigasyon ng Blue Ribbon, kaya sumama siya sa majority. This is all speculation at this point. These are my analysis and my insight into what I think happened sa loob ng Senate, kaya napunta sila sa majority. And para maprotektahan yung mga interest ng mga Villar, sumama na sila sa majority. Siguro nagkaroon ng compromise agreement with the senators na, sige, basta huwag na lang kami idamay sa Blue Ribbon Committee report. Huwag kami idamay yung mga kumpanya namin. Sana naman medyo bawasan
yung mga mata na nakatingin sa mga problema sa aming mga kumpanya, lumabas sa mga issue tungkol sa mga overvaluation ng kumpanya ng mga Villar from what is it, several billions to a trillion valuation with the SEC. So, bakit ganon yung overpricing ng kumpanya nila? Pag overvaluate up to a trillion, making them the richest people in the Philippines, tapos valuing their company to be the number one biggest company in the Philippines, yung mga ganon. Okay, so dalawa yun, corporate at yung government na problem nila. So dahil doon, nasama sila sa majority. Pero siguro, ang nangyari ngayon dito, kinausap sila ng minority at sinabing nakikita natin dito sa Blue Ribbon Committee na alalahanin mo, pinapapirma ni Ping Lacson sa ating mga senador na hindi niya makuha yung lahat ng pirma ng mga senador para maipasa na tong Blue Ribbon Committee recommendation. At dito sa recommendation, alalahanin natin na isama yung pangalan pa ni Marcoleta. So ngayon may nadamay pang isa, aside from Jinggoy, aside from Joel Villanueva, problema ni Chis Escudero. Napansin mo, no, lahat ng mga nadamay na pangalan ay mga nasang kaalyado sila? Mga Duterte? So I don't think that's intentional. I think that was a coincidence. Coincidence in a sense na yan ang mga pangalan na lumabas sa testimonya ni Yusek Bernardo, na may ebidensyang kasama. So siguro, dahil nakita ng minority na ito yung ginagawa ng majority at ng ating executive, siguro kinausap nila ang mga Villar, sinabi nila, hahabulin din kayo niyan. Tumalo na kayo dito at protektahan na natin ang sarili natin sa mga kalokohan na ginawa natin. Kasi hindi tayo poprotektahan ng mga to dahil gagawin nila ang tungkulin nila at mandato nila bilang mga senador na imbestigahan to mga to at maggawa ng report at magrekomenda sa executive branch ng mga criminal case laban sa mga to. So nakikita mo, itong bagong majority natin, ni Alan Peter Cayetano, ay hindi talaga interesado na malaman ang mga katiwalian na nangyayari sa flood control issue, sa corruption na yun. The fact na ayaw nilang pirmahan itong Blue Ribbon Committee report at dahil dito daw sa report na to, kaya nagkaroon ng coup na to. Yun ang nababalitaan natin. Again, di natin alam kung ano ang totoong rason, pero yun na nababalitaan natin, kaya daw nagkaroon ng coup na to. Dahil nga daw dito sa mga Blue Ribbon Committee report at yung pagdagdag ng mga pangalan dito, at siguro na-realize ng mga senador na to na, pag madadamay din, sige, every man for himself na lang. Kaya lumipat. Okay, ngayon, yan, Pia Cayetano, kapatid niya si Alan Peter, kinausap siya. Sis, pasok ka na dito. Dito ka na muna ulit. Ang bilis naman ng usapan. Magkapatid tayo. Sige na. Blood thicker than water. Go. Siguro yun na nangyari. Loren Legarda. Hindi ko alam kung paano napasok to. Pero what's also interesting for me is si Juan Miguel Zubiri apparently naging independent na daw. So he chose to be independent. So that I found interesting. Okay? So dahil naging independent na, hindi na siya part ng minority. Independent na daw siya. And for the viewers out there, ayun, tapos ito pa pala, sorry. Si JV Ejercito din also abstained from the vote for the new Senate majority at Senate leadership. At dahil dito, parang hindi dinisansa rin nila yung sarili nila from the minority bloc. Si Miguel Zubiri at si JV Ejercito. Okay. So ngayon, pag-usapan natin anong epekto nito sa impeachment. Alam po nating lahat, ito po, na matagal nang sinusubukan na matuloy itong coup na to. At maraming mga dealings na nangyayari dyan sa likod ng nakikita natin, ng teatro na nakikita natin. At dito lumalabas nga yung mga usap-usapin at ngayon nanalo ang minority bloc. Pero maliit nga ang lamang nila sa yung bagong majority. Maliit ang lamang nila. Yung mga Duterte bloc, maliit ang lamang nila sa mga iba't iba pang mga senador na mas makabayan. Ngayon, ang problema lang ay meron tayong dalawang parang lumalabas na independent daw sila. Si JV Ejercito at
Juan Miguel Zubiri. At ngayon, ang question, anong gagawin ng ating mga senador sa impeachment? Ngayon na, tapos na yung impeachment. So here are some of the possible scenarios na mangyayari moving forward. Kasi nung kay Tito Soto, lumalabas na once na mapadala na yung impeachment complaint, sabi niya forthwith, gagawin niya to agad. And at with all indications, parang sabi nga niya, umpisa na nila yung pag-open ng impeachment trial. I don't think it's the actual trial itself na that will happen this week, but it will happen very fast. But now na natagal na siya, tinanong si Alan Peter Cayetano kung anong balak nila gawin sa Senado at sa impeachment. Sagot ni Alan Peter Cayetano na gagawin daw nila ang kanilang tungkulin. Ngayon, mahinahon nagsalita si Alan Peter Cayetano para kumalma lahat ng tao, and I appreciate that with Alan Peter Cayetano. Kasi normally si Alan Peter ay, siya yung palaban, paaway, napipikon, nagwawala. Pero ngayon na Senate President siya, kailangan niya kumalma. Kailangan niya maging mas dignified, mas diplomatic. At in fairness to him naman, ginawa niya yon. Ginawa niya yun para to lower the temperature according to him. And I appreciate that na ginagawa niya yun. Dahil po ayaw natin magkasakitan ang ating NBI at ang ating mga security personnel sa Senado para lang dito sa mga senador na to. Pwede ba? Wag. Wag naman sana magkasakitan o baka may masaktan o baka may mamatay pa dahil lang dito. So na-appreciate ko na diplomatic si Alan Peter Cayetano, and I'm saying this, and I'm not a fan of Alan Peter Cayetano, but I have to give credit where credit is due, and Alan Peter Cayetano has been dignified in his response. So thank you for being dignified. Ngayon, sa usapan ng impeachment, sinabi niya at panghawakan natin to, sinabi niya na alam niya na nanunood ang taong bayan, alam niya na nanunood ang buong bansa, at alam niya nakabantay tayong lahat sa gagawin ng ating mga senador. Alam niya na pag mali ang ginawa nila, mararamdaman nila ang galit ng taong bayan. Lahat natin. Yan po ang pinag-uusapan natin ngayon. Yan po ang importante na kailangan maramdaman ng ating mga senador, lahat sila, na pag sinubukan nilang ipatigil ang impeachment na wala sa konstitusyon, na dapat tayong panagutin natin sila. Dapat tayong mag-ingay, magalit. Kailangan maramdaman ng mga senador na to na hindi nila pwedeng ipatigil itong impeachment. Kahit maka-Duterte ka, kahit loyalista ka, kailangan kulitin natin yung ating mga senador at sabihin natin sa kanilang lahat na kailangan nyo, kayong lahat, kailangan nyo ituloy itong impeachment. Bakit? Okay. Sige. Mga Duterte supporters ha, I'll tell you bakit kailangan natin to. And guys, I'm gonna open up the super chat goal. Okay? So we need 10 donations for all the information. Sana po makatulong kayo sa aking advokasya dahil nga po wala akong nakukuhang mali-maleta. Tignan mo. Kaya dito ako naghihingi ng mga super chat donations. Kaya pag makapagbigay kayo, ma-appreciate ko to ha. So, thank you. Greeting. Yan. At saka shoutout. So, pag matupad natin tong 10 super chats, gawin lang nyo. Sa tabi lang nung chat box, makita mo dyan $sign. Click mo lang yan. And presyo ng isang kape lang yan, guys ha. Okay, ito na. So, whether we hit the goal or not, doesn't matter. Sa akin, kukwento ko pa rin to, na-appreciate ko lang pag makuha na to. O sabi ni AC Luna, middle class people, what are you waiting for? Please do something about the Senate siege. Yes. Okay. So, hindi lang yung middle class. Lahat tayo. Mayaman, mahirap, middle class. Lahat tayo po, magkailangan natin. Nakatutok tayo dito. Importante na to. We are at the cusp of either reclaiming our democracy or babagsak na talaga lahat to. Okay. So, ito yung ito yung babanggitin ko dito. So, ito yung mga scenarios natin. So, number 1, pwedeng sabihin ni Alan Peter Cayetano at thank you guys. Wow, ito na. Ang dami. 4, 5. Thank you. So, ito yung sasabihin ni Alan Peter Cayetano. Sasabihin niya na tulad ng ginawa nila nung 19th Congress. Thank you everyone guys. That is so appreciated.
Yes, people power na daw, sabi ni Ilocana. Okay. Thank you sino si Himalita? Okay. Okay, so ganito guys kwento ko sa inyo. So, ang isang balak ng pwedeng gawin ng ating mga senador, and again, I'm not saying they're going to do this. I'm saying these are possibilities. Binabanggit ko to sa inyo para alam nyo ang mga iniisip ng ating mga senador, para sa ganun, alam ng mga senador na alam natin ang mga binabalak nila. Para magdalawang isip silang gawin ang binabalak nila. Okay? Importante na alam nila na alam natin to. Na hindi na tayo mangmang. Hindi na tayo pwedeng ibudol ng ating mga senador. Okay, so ito yun. Unang-una, sasabihin ng ating Senado, gagawin nila yung ginawa nila nung 19th Congress. At anong nangyari nung 19th Congress? Naalala ba nyo to? Nung 19th Congress, ang ginawa ng ating mga senador ay ipinatigil nila ang impeachment at in-archive pa nila. Remember, walang karapatan ang Senado i-archive ang isang impeachment complaint na file na sa Senate. At ginawa nila ang isang bagay na wala silang karapatan gawin. Ang pwede lang nila gawin is to acquit or to convict. Pero ginawa na ni Chis Escudero to dati lahat ng pag-delay kasi alam niya, allegedly, I think, in my opinion, alam niya, na lalabas na itong desisyon ng Supreme Court para ipatigil yung impeachment. Para hindi, hugas kamay yan Hindi siya nagpatigil, sinabi lang niya, let us, forthwith does not mean immediately. So, dinelay niya as long as possible. Until lumabas yung, siguro, malay mo, nag-usap sila ng Supreme Court. Sinabi ng Supreme Court, sandali lang, antayin natin ng konti. Tapos, nung nakita nila, yan na, lalabas na yung order. Sige, pop, nilabas na. And then by then, i-archive na natin to. Wow. O baliktad ba? Na-archive, and then lumabas yan. So, yun ang pwedeng gawin ulit ng ating mga senador. Sasabihin nila, hindi, ipatigil natin to. Hindi natin to pwedeng pag-usapan dahil marami tayong problema. Pwedeng yun ang mangyari. Okay? So, isa pa. Let us give Alan Peter Cayetano the benefit of the doubt. Dahil sinabi niya, forthwith. Ibig sabihin nun, kailangan tignan ng Senate ang impeachment. Kailangan nila ipatupad ang kanilang tungkulin, ang mandato ng ating Senate na gawin itong impeachment complaint. Natignan to. Ngayon, sana hindi siya gumagawa ng mga magical words para lang i-appease tayo at sana seryoso siya sa sinasabi niya. At sinabi niya na alam niyang nakatingin tayong lahat. Kaya binabanggit ko to dahil alam natin na meron tayong boses at naririnig tayo ng mga senador na sensitibo sila sa ating mga nararamdaman at hinihiling natin. So ganito, Alan Peter Cayetano said that they will proceed with the impeachment based on his words. That's the insinuation na nilalabas niya. So let's see what he does this week. Pag nag-delay to at umabot to ng June, alam mo na talagang balak nilang ipatigil itong impeachment. Ngayon, para sa taong bayan, at yun yung gusto ko sabihin sa ating mga kababayan, whether you're DDS or you're BBM loyalista, ito lang yan sabi dito ni Lyle, abolish the Senate, nakakapiko na sila. Totoo naman, nakakapiko na nga So, and then later I'm gonna read some of the comments if I can. Chris, who won between Sen Ronald and you? I'll tell you later in the next pag-usapan natin later yung sa Congress. Ngayon pinag-uusapan natin yung Senate. Ibang usapan yan. I don't want to muddle the issue para lang mas klaro tayo sa mga pinag-uusapan natin. So dito sa Senate, ganito yan. Pag natuloy itong impeachment, okay? Ang importante dito kasi ay malaman nating lahat kung inosente ba si Sara Duterte o guilty. Pag Duterte supporter ka, you want to vindicate Sara Duterte. Gusto mo na maipakita at maipatunay ni Sara Duterte na inosente siya, 'di ba? Gusto mo mangyari yan dahil pag lumabas na binoto nila to acquit Sara Duterte, marami kayong pwedeng i-celebrate kasi sasabihin nyo, tignan mo, acquitted, not guilty. Right? Meron tayong resolution, may conclusion. Ngayon,
pag ayaw mo naman si Sara Duterte, gusto mo rin magkaroon na itong Senate trial dahil gusto mo makonvict. Pero gusto nating malaman lahat kung ano ba ang mangyayari. Ang ganda nung ginawa at binigay sa akin na analogy ni Congressman Brian Poe, party list Congressman Brian Poe, na sinabi niya, alam mo Chris, itong Senate impeachment, parang ganito yan eh. Parang Game 7 yan. Game 7 ng PBA Finals. Tapos, itong parating na Game 7 na tayo, biglang sinabi ng referee, ay, hindi na natin itutuloy. Okay, kasi ayaw namin tignan to. Wag na natin tignan kung sinong mananalo. Di walang resolution. Walang final verdict, guilty or not guilty. Sinong nanalo? Yan ang ginagawa ng ating Senado pag hindi nila ituloy itong impeachment. So ang tanong mo sa sarili mo, tanungin natin ang mga senador, bakit ayaw nilang matuloy ang impeachment kung sakali na yun ang gagawin nila? Ayaw ba nila malaman ang katotohanan? Ayaw ba nilang mapatunayan na inosente si Sara Duterte? Anong kinatatakutan ng DDS block? Sina Bato, sina Bongo, sina Chis Escudero, sina Marcoleta, sina Robin Hood Padilla. Anong kinatatakutan nila kaya gusto nilang ipatigil itong impeachment trial na to? Ha? Kung naniniwala sila na inosente si Sara Duterte, di ba ito ang pinakamagandang paraan para ipatunay na inosente si Sara Duterte? Hindi ba? Di ba? Oh, and remember, pag hindi matuloy itong sa impeachment trial na to, maraming question marks. Maraming magtataka at magdududa kung guilty ba si Sara o hindi. Magmamarka yan kay Sara Duterte at masama ang marka niya kay Sara Duterte dahil lumalabas dito na ayaw niyang mapakita yung mga ebidensya na ilalabas sa Senate trial kaya pinapatigil nila to. Kung ipatigil nila. Pero, umaasa tayo na sa sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na gagawin nila ang kanilang tungkulin. Let us give him the benefit of the doubt. And let us give this new thin majority the benefit of the doubt. Okay, so nandyan din kasama natin si Maria Fatima Hanijo Donato. Shout out natin si Jovi Montero, Marvin Tolentino, Elmera Yulbres from Vienna. Hi to Felipe De Vera, Daisy Tingal. Nandyan din si Rebecca Villafuerte, Ryan Force, Nympha Fujimori. Kasama din natin si Steve Salazar, Ashin, Jeremias Fidakan. Hi to Neri Tukay, SP Aki from Doha, Qatar. And hi to Consuelo Corpos. Okay, so mga kababayan ko, yan ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, maraming salamat po sa iyong walang sawang gabay at pagmamahal sa aming bayan at sa bawat Pilipino. Idinadalangin namin ang kaligtasan, kalakasan at karunungan para sa aming lahat upang manatili kaming nagkakaisa, mapayapa at matatag sa gitna ng anumang pagsubok. Naway patuloy mong gabayan at protektahan si President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pamumuno sa bansa. Bigyan mo siya ng malinaw na isip, mabuting kalusugan at tapang na gawin ang tama para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Ilayo mo siya at ang buong bansa sa kapahamakan, kaguluhan at anumang masamang balak. Basbasan mo po ang Pilipinas ng kapayapaan, pagkakaisa at pag-asa. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan,
pangakong totoo, BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat.